Alam natin na ang Diyos ay mabuti. Siya ay nagmamahal, nagmamalasakit, at pinatawad kahit na yung mga taong kagaya ko na hindi naman deserving na mapatawad. Tapos, binigay niya pa yung kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, para mamatay para sa ating kasalanan. At hindi niya yun ginawa nung tayo ay nagbago na. Kung hindi, sabi sa Romans 5:8, ginawa niya yun nung tayo ay makasalanan pa. Sobrang buti ng Diyos. Kaya kung iisipin natin kung gaano siya kabuti, halos hindi natin ito maipaliwanag. Halos hindi natin maintindihan. Ako pag iniisip ko, yung sabi ko, Lord, sobrang walang hanggan ng iyong pagmamahal. Ang hirap maintindihan kasi yung pagmamahal mo, hindi kagaya ng pagmamahal ko na mayroong limitasyon. At kahit anong magagandang description ang sabihin ko para sa Diyos, ay kulang pa rin iyon para maisalarawan kung gaano siya kabuti. Kaya nga, habang iniisip natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, ay ang kasunod na tanong, paano naman tayo tutugon sa kanyang kabutihan? Anong magiging response natin sa natanggap nating kabutihan mula sa kanya? Nakakalungkot kasi may mga tao na ang nagiging tugon nila sa kabutihan ng Diyos ay pang-aabuso. Parang ang isang tao na nagte-take advantage sa kabutihan ng iba. Kaya nga, ang daming tao nagsasabi o nag-iisip na dahil ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin, mabuti, kaya iniisip nila, sobrang mahal ako ng Diyos, kaya maiintindihan niya ako. Alam ng Diyos ang puso ko, kaya okay lang itong ginagawa ko, maiintindihan niya ako. Alam naman ni Lord na busy ako at meron din ako mga alalahanin, kaya saka na lang ako maglilingkod. Alam mo kaibigan, totoo na sobrang mabuti ang Diyos at mapagpatawad. Kaya lang, ang maling pagtugon sa kabutihan ng Diyos ay magdudulot sa iyo ng consequence. Ang pag-uusapan natin mamaya ay hango sa Salmo chapter 50. Dito natin makikita kung ano ang reaksyon ng Diyos sa dalawang klase ng grupo ng tao. Isang tumugon ng pagsusuko ng kanilang buhay sa Diyos bilang pasasalamat, at ang pangalawang grupo naman ay tumugon ng pang-aabuso at kawalan ng interes sa Diyos. Sabi sa Salmo 50:22-23, pakinggan ninyo ito, kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi, ay lilipulin ko kayo at wala makapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Kaibigan, hindi nais ng Diyos na mapahama ka. Kaya sabi niya, ay pakinggan ninyo ito. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na intindihin mo kung anong gusto niyang sabihin sa iyo at sundin mo ito. Kasi para ito sa iyong kabutihan. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba tayo tutugon ng tama talaga sa kabutihan ng Diyos sa atin? Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe na ito kasi kung matututo kang mag-respond ng tama sa kabaitan ng Diyos, ay sabi sa talata, ay ililigtas ka niya. Kaya kaibigan, alamin mo lahat ng panuntunan na sasabihin niya sa iyo ngayon. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members na ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Basahin natin yung Salmo 57. Sinabi pa ng Diyos, kayong mga mamamayan ko, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ako ang Diyos na inyong Diyos. Sasaksi ako laban sa inyo, mga taga-Israel. Ang senaryo na ito ay parang nasa loob sila ng korte na pinatawag sila ng Diyos at naghain ito ng kaso laban sa kanila. Ang concern niya ay hindi sa mga taga-sanlibutan at hindi nakakakilala sa kanya, kung hindi
para ito sa kanyang mga mamamayan. Basahin natin ang Salmo 50 verse 5. Sinabi niya, tipunin sa aking harapan ang mga tapat kong pinili na nakipagkasundo sa akin sa pamamagitan ng paghahandog. Ang ibig sabihin nito ay ang mga tao na meron siyang issue ay ang mismong mga Israelita na nakipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng paghahandog. Now, sa panahon natin, ito ay ang mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Hesus na nakipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng paghahandog ng Panginoong Hesus ng kanyang sarili. Now, ano yung complaint ng Diyos sa kanyang mga mamamayan? Tingnan natin ito kasi baka ito din yung complaint ng Diyos sa atin. Ano ang gusto niyang sawayin sa kanila? Ito ay patungkol sa kanilang pagsamba. At ang amazing dito ay alam na ng Diyos kung ano yung ikakatwiran nila sa Kanya. Sasabihin nila, Lord, inaamin ko na kulang pa ang aming naibigay sa iyo, pero nangangako po ako na dadagdagan ko po ang dadaling ko sa inyong handog. Kung kailangan mo ng maraming tupa ay magdadala ako sa templo kahit 1,000 pa yan. Pero tingnan mo kung anong sabi ng Diyos. Sabi sa Salmo 50 verse 8 to 9, hindi dahil sa inyong mga sinunog na handog na palagi ninyong iniaalay sa akin. Hindi ko kailangan ng inyong mga baka at mga kambing. Wow! Ang ibig sabihin nito ay mali pala ang iniisip ng tao na ang kailangan ng Diyos sa kanila ay ang kanilang handog. Basta maibigay ko lang ang handog ko sa simbahan ay tatanggapin na ng Diyos yan at ang lahat ay okay na. O Lord ha, nagbigay na ako at saka kahit busy ako, nag-sacrifice ako. Pumunta ako ngayon sa church kaya okay na tayo Lord. Kaibigan, walang masama sa pagbibigay sa Diyos ng iyong pera. In fact, sabi sa 2 Corinthians 9:7, mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaibigan, ang problema ay hindi ang aksyon ng pagbibigay. Kung hindi ang problema ay kung ano ang motibo ng pagbibigay. Kung ang motibo ng pagbibigay ay dahil kinikilala mo na ang lahat ng meron ka ay pag-aari ng Diyos, nako, yung ibibigay mo, yan ay kalugod-lugod sa Kanya. At kung nagbibigay ka dahil gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong pagmamahal at pagpapasalamat sa Kanya, ay walang problema dahil malulugod din siya sa iyo. Pero kung nagbibigay ka dahil ang iyong motibo ay para sumang-ayon ng Diyos sa lahat ng gagawin mo, ay mali ito. Maaring minsan inisip mo na dahil naghahandog ka sa Diyos ay makukuha mo ang kanyang favor. Matutuwa siya sa iyo at ibibigay ang lahat ng hihilingin mo. Kaibigan, ang kaisipan na ito hindi galing sa Diyos. Kung hindi ito ay galing sa sariling pag-iisip dahil ito ang kinagawian ng mga tao. Naalala ko na noong hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesus ay para lang makabenta kami sa isang kumpanya ay magre-regalo kami sa purchaser at magbibigay ng komisyon. Sa ganitong paraan ay parehas kaming nanalo. Natulungan ko yung purchaser at natulungan niya din ako. Bali, win-win solution, ika nga. At dahil nasanay ang tao sa win-win solution, ay nakakala natin na ganun din ang Diyos. Na ibibigay natin ng kailangan niya at makakaasa tayo ay na ibibigay din niya ang lahat ng kahilingan natin sa Kanya. Pero mali ito kaibigan dahil ang lahat ay pag-aari naman ng Diyos. Tuloy natin sa Salmo 50 verse 10 to 12. Sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at ang mga baka, sa libo-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Kaibigan, ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Tandaan natin na ang blessing ng Diyos ay hindi nabibili ng pera, devotion o paglilingkod natin sa Kanya. Huwag nating isipin na bibigyan ako ng good health, maraming pera dahil nagbibigay ako sa church at naglilingkod ako sa Kanya. Kaibigan, wala siyang utang na loob sa atin kahit pa nga napakasipag nating maglingkod sa Kanya. Sabi sa Lucas 17:10, ganon din naman sa inyo pagkatapos ninyong gawin ang mga inutos sa inyo, sabihin ninyo, mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Kaibigan, hindi obligasyon ng Diyos na bigyan kanya ng reward. Pero ito ay binibigay niya lamang sa pamamagitan ng grasya o biyaya. Itong biyaya na ito ay naging posible lang dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa makasalanan na gaya ko at gaya mo. At pag naintindihan natin ang pagmamahal na ito at tumugon tayo ng pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos mula sa ating puso,
ay ito ang mas gusto niya kaysa sa handog na material na bagay. So, ano pala ang tamang pagtugon sa kabutihan ng Diyos? Okay, so meron lang tayong 4 na point na pag-uusapan ngayon. Ang acrostic natin ay GLAD. G-L-A-D. Ang ibig sabihin ay sobrang saya ng puso natin dahil sa goodness ng Diyos sa ating buhay. So, yung G is gratefully thank God. And then L, live faithfully each day. And A, always depend on Him. And letter D, demonstrate goodness to all. So number 1, gratefully thank God. Tuloy natin yung istorya ng pagpapatawag ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi niya kanina, hindi niya kailangan ng mga material na handog. So ano ba talaga ang gusto niya na gawin nating pagtugon sa kanyang kabutihan? Sabi sa Salmo 50 verse 14, ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat. Sabi dito ay kung maghahandog tayo sa Kanya, ito ay pagpapasalamat. Now, paano tayo matututo magpasalamat ng buong puso sa Kanya? Kailangan nating matutunan ang habit na pagbulay-bulayan natin, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi hindi tayo matututong magpasalamat sa Diyos hanggat hindi natin kinikilala kung gaano siya naging mabuti sa buhay natin. Sabi sa mga awit 33:5, ang nais niya ay katwirat katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Wow, sabi dito, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ibig sabihin, sobrang obvious na makikita natin, ma-identify natin, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang paraan. Iba't ibang sirkumstansya na ikita o hindi sa buong mundo at sa ating buhay. Kaya lang, kadalasan dahil sa dami ng mabubuting bagay na binibigay ng Diyos ay namamanhid na tayo dito. At hindi natin na-appreciate o naipagpapasalamat. Halimbawa, kailan mo pinagpasalamat na meron kang tubig at kuryente? Hindi natin na-appreciate ang Diyos patungkol dito. Bakit? Kasi araw-araw meron namang kuryente at tubig. Pero pag wala, saka mo maalala ang Diyos. Magpe-pray ka, Lord, ibalik mo na ang kuryente, hindi kami makakatulog at marami pa kaming dapat tapusin. Then, sinagot ng Diyos ang prayer mo. Sabi mo, hi, salamat Lord. Pero sa araw-araw na meron ka ng mga bagay na ito, ay hindi mo siya naaalala at hindi mo na ipagpapasalamat ito sa Diyos. Maring nanalangin ka gumaling, Lord, pag gumaling ako, gagawin ko ito para sa iyo. Yung iba, nag-join pa ng online discipleship group kasi may sakit at para mapanalangin ng kapatiran. Pero nung gumaling na, ay wala na, hindi na uma-attend. Kaya kaibigan, gawin nating habit ang pag-meditate sa kabutihan ng Diyos araw-araw para matuto tayong magpasalamat. Sabi ni Charnock, without a proper and deep sense of divine goodness, our praise and thanks for it is just cold, formal, and customary. Our tongues may bless Him, but our heart slights Him. Narealize ko kapag hindi ka totoong nagme-meditate, hindi mo totoong isinasa puso at pinaniniwalaan yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nako sabi ni Charnock, kapag nagpasalamat ka sa Diyos, nako malamig yan. Formality lang yan. Masabi lang na marunong ka ding magpasalamat. Pero sa totoo lang, wala naman yan sa puso mo. Kaya kaibigan, mag-ingat tayo dahil minsan yung puso natin dinadaya tayo. Iniisip natin na hindi naman talaga mabuti ang Diyos. Pero alam mo kaibigan, hindi ito totoo. Hindi porket ang isang bulag na tao, hindi niya nakita yung mga bituin, ay ang ibig sabihin na nun, walang bituin. Hindi porket hindi mo maramdaman yung kabutihan ng Diyos, ay ang ibig sabihin nun ay hindi ka na mahal ng Diyos. At hindi siya mabuti. Kaya alam mo, na-realize ko, parang mas mabuti pa yata yung mga hindi nanampalataya, pero natutong makontento. Kaysa sa mga alagad ng Panginoong Hesus, na hindi na nakontento sa buhay at palagi na lang nagrereklamo sa Diyos. Nawang tanong, bakit nga ba napakahirap magpasalamat sa Diyos at magkaroon ng grateful heart? Kasi kadalasan nakafocus tayo doon sa mga bagay na wala tayo at hindi sa kung anong meron na tayo. Kaya nagrereklamo tuloy tayo. Meron isang tula, ikukwento ko na lang siya sa inyo. Sabi doon, yung isang babae sumakay ng isang bus. Tapos may nakita siya na nakasakay doon sa bus na merong magandang buhok. Ang kulay ng buhok niya ay gold. At nainggit siya. Sabi niya, ang ganda-ganda ng buhok niya. Dapat ganun din ako. Kaya lang, nung bababa na yung babae, nako, paika-ika itong naglakad. Meron pala siyang dalang tungkod at putol pala ang paa ng babae. Pero nung dumaan sa kanya, alam mo, nginitian pa siya nito. Alam mo, sabi ng babae, Lord, patawarin mo ako. Meron akong 2 paa, pwede kong gawin kahit ano.
At noong nagpunta siya sa bilihan ng mga pasalubong, yung tindera, nakita niya, ang ganda ng mukha niya, mahinaon siya magsalita, sobrang masayahin, at ang dali niyang kausap. At nung siya ay paalis na, sabi ng tindera sa kanya, "Okay, thank you, sir." "Ha? Hindi niya ako nakita." Yung pala yung babae ay bulag. Sabi niya, "Lord, patawarin mo ako dahil nagrereklamo ako. Meron akong 2 mata, kaya kong gawin kahit ano." Tapos habang naglalakad na siya sa kanilang street, may nakita siyang bata na merong blue eyes na pinapanood yung ibang bata na naglalaro. Sabi ng babae dun sa bata na nakatayo lang at pinapanood yung ibang mga bata, sabi niya, "Bakit hindi ka sumali sa kanila at makipaglaro?" Pero hindi siya pinapansin nito. Nakatingin lang ito doon sa mga bata na naglalaro. At na-realize niya, bingi pala yung bata. Kaya hindi makasali doon sa mga bata naglalaro. Sabi niya, "Lord, patawarin mo ako. Nagrereklamo ako pero meron akong 2 tenga. Kaya kong gawin kahit ano. Meron akong paa, kaya kaya kong pumunta kahit saan. Meron akong mata, nakikita ko ang paligid. Meron akong tenga para marinig yung kailangan kong marinig. Sobrang blessed ako, Lord. Patawarin mo ako kung ako'y nagrereklamo." Alam mo kaibigan, sa halip na magreklamo ka, ay gawin mong habit na araw-araw na magpasalamat ka. Count your blessings. Ipagpasalamat mo ito sa Diyos. Halimbawa, kung meron mang nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, "Lord, thank you. Kasi itong nangyari sa akin na hindi maganda ay meron pang mas malalang senaryo. Buti na lang at hindi yon ang nangyari sa akin. Salamat po, Lord." Alam mo, sabi sa 1 Thessalonians 5:18, "At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Kaibigan, sabi sa talata ay magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, mabuti man o masama ang nangyari. Bakit? Kasi meron at meron pa din tayong may pagpapasalamat sa Diyos kahit masama ang sitwasyon. May isang lalaki, 67 years old, kakatapos lang ng kanyang ika-4 na bypass heart operation. At siya ay binisita ng kanyang kaibigan. Sabi niya, "Kumusta ka na, kaibigan?" Alam mo, masayang sabi nung lalaki na nasa ospital, sabi niya, "Salamat sa Diyos at ako'y nasa ibabaw pa rin ng aking sitwasyon." Sabi nung kaibigan niya, "Grabe, paano ka nagkaroon ng ganyang katatag na pananaw kahit pa sobrang dami na ng bypass operation mo?" Alam mo, sabi nung lalaki na inoperahan, sabi niya, "Kasi kung mabuhay ako, salamat sa Diyos. Pero pag namatay ako, salamat pa rin sa Diyos dahil makikita ko na ang Panginoong Hesus at alam ko yon kasi nakasulat yon sa Bible." Grabe, no? Kaya nga si Pablo, tignan mo, sabi niya sa Filipos 1:21-22, "Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang." Kaibigan, na-realize ko, wala tayong talo. Kung mabuhay tayo, magagawa pa rin natin yung pinapagawa ng Panginoong Hesus sa atin. Isa na naman itong blessing. At pag namatay naman tayo, ay pakinabang pa rin. Sabi nga ni Pablo, kaya kaibigan, alalahanin natin na wala tayong talo. Kaya araw-araw, simulan mo magpasalamat sa Diyos. Gumawa ka ng gratitude journal. Kami sinimulan namin na gumawa ng blessings group chat ng aking mga anak. Doon namin sinisend yung araw-araw naming blessing mula kay Lord. Simula sa panibagong buhay, kalakasan, sa leading ng Holy Spirit, sa time na binigay sa amin ni Lord nang siya ay kinausap namin, experiences nila sa kanilang studies, experiences ko sa work at iba pa, na-realize ko araw-araw ay maraming bibilangin na kabutihan ng Diyos. Kaya huwag nating antayin ang New Year o Christmas, saka pa lang natin aalalahanin kung anong ginawa ng Diyos. Nako, hindi mo na yan maaalala lahat. Alam mo, sa bahay, meron kaming miracle jar. Nilalagay namin dito yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa aming buhay. At napagkasunduan namin na ito ay ipapanalangin namin at ipagpapasalamat every week para mapaalalahanan kami sa katapatan ng Diyos. May isang hari sa Persia na nagmamahal talaga sa kanyang mga nasasakupan at gusto niya malaman kung ano yung mga pinagdadaanan ng kanyang mga mamamayan. Kaya ang ginagawa niya, nagpapanggap siya na pulubi. Tapos pumupunta siya sa mga bahay-bahay. Isang araw, binisita niya ang isang mahirap na lalaki at nakisalo siya sa kanyang pagkain. Nakipagkwentuhan at pinalakas niya ang loob nito.
Ginawa niya ang pagbisita sa mahirap na lalaking ito ng mas madalas at sila'y naging magkaibigan. Hanggang isang araw ay nagpakilala na siya ang hari. At sabi niya, meron ka bang regalo na gusto mong hingin sa akin? Alam mo, sabi nung mahirap na lalaki, wala na po akong hihilingin, mahal na hari. Iniwan mo ang palasyo mo, iniwan mo yung karangyaan mo, tapos pumunta ka dito sa madilim at mabahong lugar, tapos kinain mo kung anong kinakain ko, binigyan mo ako ng totoong kaligayahan sa puso. Sa iba, binigay mo ang iyong material na regalo, pero sa akin, ibinigay mo ang iyong sarili. Okay na po ako dito. Alam mo kaibigan, ginawa ito ng Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Iniwan niya ang kanyang karangyaan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao upang tuparin ang mga kautusan na hindi natin kayang tuparin at binayaran niya ang ating mga kasalanan. Lahat ng pangangailangan natin ay kinatagpo niya. Kaya kaibigan, alalahanin mo ito araw-araw at matuto kang magpasalamat sa Kanya. Ito yung tamang pag-respond sa Kanya sa kabutihan niya sa iyo. Number 2, paano ka magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Hindi ka lang magpapasalamat sa Kanya. Kung hindi, live faithfully each day. Magiging tapat ka sa Kanya. Tuloy natin yung Psalm 50, doon sa huling part ng verse 14. Ang sabi dito, ang kailangan kong handog ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin, nakataas-taas ang Diyos. Ang salita ng pagtupad sa mga ipinangako ay isang picture ng isang bagay na kinakailangan gawin kapag merong kinakasal. Sinasabi nila yung kanilang wedding vows. Natutuparin nila kahit anong mangyari. Sabi nga, di ba, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until death them do part. Narealize ko kung paano ang katapatan or faithfulness ay kailangan sa isang kinakasal, ay ganun din ang katapatan na hinihingi ng Diyos bilang pagtugon natin sa kanyang kabutihan. Sabi niya sa pahayag 2:10, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Kaibigan, maaring nag-surrender ka na ng iyong buhay sa Diyos o nagpabaptize ka o nag-recommit ka sa Kanya at sinabi mo, Lord, nangangako na po ako sa inyo. Mamahalin kita na buong puso. Susundin ko ang sasabihin mo sa akin at gagawin ko ang kalooban mo sa pamamaraan na nakakalugod sa iyo. Sa lahat ng oras at habang ako ay nabubuhay dito sa mundo. Now, ang tanong kaibigan, gaano ka katapat sa pinangako mo sa Diyos? Kung tayo ay tapat, ay tutuparin natin yung mga pinangako natin sa Kanya. Kahit anong mangyari, mabuti o masama, magkaroon man ng calamity, magkaroon man ng mga challenges o magkaroon ng tagumpay sa trabaho o negosyo at maging busy ka na, ay tutuparin mo pa rin ang pinangako mo sa Diyos kahit anong mangyari. Merong isang elder ng isang church, yung kanyang asawa ay namatay. Matagal na sila naglilingkod sa Diyos doon sa Indonesia at habang inililibing ang kanyang asawa, lumuluha siya at sinabi niya, the Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe no? Ang dalahin ko ay masabi din natin ito ng buong puso kung tayo man ay nawalan o nasaktan o naagrabyado ng iba. Lord, ikaw ang nagbibigay, ikaw din ang kumukuha, purihin ng iyong pangalan. So, paano ba natin malalaman kung tayo ay tapat talaga, kung tayo ay talagang faithful? Balang araw kasi, haharap tayo sa Diyos at kailangan nating malaman kung tayo ba ay naging tapat sa Kanya o hindi. Kaya ang gagawin natin ay i-assess natin yung ating sarili. Una, tatanungin natin, do you continually pursue God and grow your intimacy with Him? Tapat ka ba na hinahanap at kinikilala mo ang Diyos sa iyong buhay? Sabi sa mga awit 63:1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Wow, sabi ni David, Lord, Ikaw yung lagi kong hinahanap. Parang tuyong lupa ako na kailangan ko ng tubig. And then sabi niya sa verse 3 and 4, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Grabe, sobrang hinahanap-hanap lagi ni David
ang presensya ng Diyos. Gustong-gusto niya magbabad na kausapin ng Diyos. Purihin siya at parangalan siya sa buhay nito. Gusto niya itong makilala araw-araw. Lumago yung kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Sabi niya, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Narealize ko, ang pagkilala sa Diyos ay walang katapusan. Hindi darating yung time na kilalang kilala mo na si Lord. Kailangan mo siya i-pursue. Kailangan mo siyang hanapin. Kailangan mo maging intentional na lumapit sa Kanya araw-araw. Ito yung katapatan. Ito yung faithfulness. And then pangalawa, do you maintain your integrity when living among non-believers? Sa madaling salita ay nagiging mabuting testimony ka ba sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng iyong integrity? Narealize ko kapag ini-evaluate ng Diyos ang ating katapatan ay hindi siya titingin sa galing nating magsalita o sa taas ng ating pinag-aralan o sa dami ng D-group members o sa dami ng na-memorize nating verse o attendance natin sa church. Hindi. Ang titignan niya ay kung paano ka lumakad kasama ang mga hindi mananampalataya. Ang mga kasamahan mo ba ay nakakakilala lalo sa Diyos dahil nakakasama ka nila o mas lalo lang sila napapalayo sa Diyos? Pangatlo, do you uphold your commitments and honor your word? Narealize ko kapag ini-evaluate ang katapatan mo ng Diyos, ay titignan niya yung mga pangako na binitawan mo. Sabi sa Kawikaan 20-25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, baka magsisi ka sa bandang huli. Mas madaling mangutang at mangako na magbabayad kaysa tuparin ang pagbabayad sa utang. Kaya huwag kang mangutang at mangako. Bakit? Kasi sabi sa talata ay baka magsisi ka sa bandang huli. Madaling pumasok sa relasyon pero mahirap panatilihin ang relasyon. Kailangan mo maging tapat sa iyong pangako. Madaling magdagdag ng schedule pero mahirap itong tuparin. Madaling magsabi ng oo pero mahirap itong pangatawanan. Kaya kaibigan, kailangan mo tuparin kung ano ang ipinangako mo sapagkat dito susukatin ng Diyos kung ikaw ay tapat. Pang-apat, are you using the talents and abilities given to you by God? Maraming tayong mababasa sa Bible na binigyan ng emphasis ng Diyos yung pagiging tapat natin na gamitin ng anumang ibinigay niya sa ating mga kaloob. Nag-invest ang Diyos sa buhay natin at gusto niya magkaroon ito ng ROI. Sabi sa 1 Peter 4:10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Grabe, sabi dito, ay gagamitin natin yung ating time, talent, treasure, o anumang spiritual gifts o lahat ng pinagkaloob sa atin ay gagamitin natin para sa ikabubuti ng lahat. So kung hindi natin ito ginagamit para sa ikabubuti ng iba, ay dinadaya natin ang mga taong dapat sana na nakatanggap ng ating time, talent, o treasure. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Ang katapatan o faithfulness ay masusukat sa kung anong ginagawa mo sa mga bagay na tinanggap mo mula sa Diyos. Simulan mo gamitin ang mga kaloob na yan para sa ibang tao. Sino ang mga taong dinadala sa iyo ng Diyos para matulungan mo? Sino ang mga taong dinadala sa iyo ng Diyos para mabahaginan mo ng mabuting balita at gawin mong alagad? Panglima, do you share and pass on the knowledge and wisdom you acquired? Sabi sa 2 Timoteo 2:2, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Kaibigan, ito yung discipleship. Inutusan tayo ng Panginoong Hesus na ituro natin ang lahat ng tinuro niya sa atin sa iba, na makakapagturo din sa iba pa. Alalahanin natin na wala tayo ngayon kung hindi ito sinunod ng mga naunang alagad ng Panginoong Hesus. Hindi aabot sa atin ang mabuting balita. Kaya tayo narito ngayon ay dahil may mga naging tapat na mga alagad ng Panginoong Hesus na sumunod, na magturo at mag-disciple ng iba. Kaya nga kung tinuruan ka ng Panginoong Hesus ng mga katotohanan sa Bible, ay ipasa mo naman ito sa iba. Na-realize ko na isa sa fruit of the Spirit na sinasabi sa Galatians 5:22-23 ay ang faithfulness o katapatan. Paano mo malalaman na nasa iyo na ang banal na Spirito? Kung ikaw ay merong faithfulness, kung nagbubunga na sa iyo ang katapatan,
na ipasa sa iba kung ano ang tinanggap mo sa Panginoong Yesus. Pangatlo, paano ba tayo tutugon sa kabutihan ng Diyos sa atin? Always depend on Him. So, balikan natin yung scene na kung saan pinatawag ng Diyos ang kanyang mga mamamayan at sinabihan niya na hindi niya kailangan ang mga handog nila na material na bagay. Tignan natin ano yung sinabi ng Diyos na kailangan niya sa kanila. Sabi sa Salmo 50 verse 15, "Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo." Wow, ang talata na ito ay nagsasabi sa atin na tuwing meron tayong problema, tuwing meron tayong challenges sa buhay, ang inaasahan niya sa atin ay tatakbo tayo sa Kanya at hindi tayo aasa sa ating sariling galing o kaya sa ating naipon sa bangko. Hindi tayo aasa sa ibang tao o hindi sa Kanya lamang tayo tatakbo upang humingi ng tulong. Sa Kanya tayo magdidepende. Nakakalungkot, minsan tayo ang nagiging instrumento para hindi matutong lumapit sa Diyos ang isang tao. Paano? Kung tayo ay nagkukonsinti sa isang tao, binibigyan natin siya ng binibigyan ng tulong kahit wala siyang ginagawa para magsikap sa buhay at wala din siyang ginagawa para hanapin ang Diyos. At sino nagiging Diyos niya? Ikaw. Kasi sa'yo siya nakaasa. Meron akong pinayuhan, sabi ko sa kanya, huwag kang magbigay. Hayaan mo siya mahirapan. At sabihin mo sa kanya na lumapit siya sa Diyos. Bakit? Kasi kung talaga magbabalik loob ang tao na iyon sa Diyos at hihingi siya ng tulong, ay hindi siya tatanggihan ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang puso ng Diyos. Gustong-gusto niya na tayo ay lumapit sa Kanya at hindi sa atin o sa ibang tao. Kaya kaibigan, simulan mo manalangin at humingi sa Diyos para sa iyong pangailangan. Sinagot ng Diyos ang dalangin ni Abraham na iligtas si Lot at ang kanyang pamilya sa paggunaw ng Sodom. Sinagot ng Diyos ang panalangin niya para magkaanak si Isaac. Sinagot ng Diyos ang prayer ni Joshua at huminto ang pag-ikot ng araw. Sinagot ng Diyos ang dalangin ni Hannah na magkaanak kahit pa nga siya ay baog. At marami pang panalangin ang makikita natin sa Biblia na sinagot ng Diyos. At hindi lang ang mga character sa Bible natin makikita yung pagsagot ng Diyos sa mga panalangin. Kung hindi, kahit sa atin din na mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Pakinggan natin ang isa nating kapatid tungkol sa pagsagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Noon, ang buhay ko napaka-plain lang ni hindi ko nga kilala kung sino ang nagbigay ng buhay sa atin. Alam ko na may Diyos. Alam ko na may tinatawag tayong Panginoon. Pero hindi ko alam yung mga bagay na kaya niyang gawin sa ating buhay. Minsan, dumating sa buhay ko yung isang dagok na kung saan nakilala ko ang Panginoon. Noon, lagi ako sa party, laging kasama yung barkada, gastos dito, gastos doon. Ni hindi ko nga nabibigyan ng time yung pagpunta sa church. Ni hindi ko nga nabibigyan ng time yung pagpe-pray, pagpapasalamat sa Panginoon. Ni hindi ko nga naiisip na may mga bagay siyang ginagawa para sa akin. Nung mga panahon na nawalan ako ng mga kaibigan, ng mga taong makakapitan, at bago pa nila ako iniwan, may mga bagay pa silang iniwan sa akin tulad ng problemang financial, may mga hindi sila binayaran, na mga utang na tinulungan ko sila, which is sobrang nagsubsob sa akin sa lahat ng bagay. At dumating din ako sa point na nalaman ko, April noon, 2022, dinugo ako ng sobra, halos 2 linggo. Nagtataka ako, bakit dinugo ako ng napakahabang panahon, napakahabang araw. That was my first time na pumunta ako sa Obigay kasi nga hindi ko na kaya yung pagdudugo. Sobrang nag-feel yung itsura ko, hindi na ako makatayo. Nalaman ko na nagkaroon ako ng myoma, 3 to 4 inches. Ang sabi ng doktor, malaki na. Pag lumaki pa siya ng konti, kailangan ko ng operation. Pero dahil sa nararamdaman ko, at halos sa dami ng problema na naiisip ko, nagpray ako. Sabi ko, bakit mo ko ginaganito? Imbis na ipray ko yung kagalingan ko, tinanong ko pa ang Diyos kung bakit niya ako binibigyan ng ganitong pagsubok. Hanggang sa may nakilala ko ang kaibigan, nagkinwento ko lahat sa kanya. Ang sabi niya sa akin, alam mo, may wisdom sa sinasabi mo hindi mo lang siya makuha at maintindihan. Sama ka sa akin, makinig ka, para ma-enlighten ka. So doon po hindi ko maintindihan kung ano yung ibig niyang sabihin. Hanggang sa one night, tumanggap ako sa Panginoon na nilagay ko siya sa aking puso at nagsimula na akong mag-pray. Ang sabi sa akin ng doktor, kapag hindi daw lumiit dun sa gamot na iniinom ko, 1 to 3 months, kailangan kong maoperahan. Sabi ko, nakilala ko ang Lord. Ang sabi ng kaibigan ko, hindi nagkukulang ang Panginoon. Kaya ako po,
ang ginawa ko, nanalig ako sa Diyos na hindi ko kailangan ng operasyon. Kayang tunawin ng gamot na binibigay ng doktor, kayang tunawin ng lifestyle na gagawin ko dahil sa tulong na rin ng Panginoon sa pananalangin. Hindi ko kailangan ng operasyon. Naniwala ako at nanalig ako na hindi ko kailangan maoperahan. Hanggang sa sinunod ko po lahat ng advice ng doktor at tumigil ako sa lahat ng gawain ko noon. Nagstay ako sa bahay, nag-online worship ako, tinry kong pumunta sa mga church kahit na hirap ako magpaalam sa amo ko. Pero miracles happen po eh. Pinapayagan ako ng amo ko kahit na hindi ko day off. Hanggang sa nakilala ko po si Brother Mike. Nakita ko po yung mga video niya, nanood ako. At sumalad na rin po ako sa WOTG. Dito po nakita ko na may isang pamilya na yumakap sa akin. Nakita ko po na nagamit ang buhay ko ng todo sa Panginoon dahil sa WOTG family. Maraming salamat sa mga mensahe na naririnig ko kay Brother Mike na ginagamit na daluyan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Naging malalim po ang relasyon ko sa Diyos at naniwala ako sa buong taon na gagaling ako. Hanggang sa recently lang po itong September na to, huling check up ko po at pap smear ultrasound, nakita po na normal na po lahat. Na-clear na po ako na hindi ko na po kailangan maoperahan. Kaya ako po, sobrang saya ko na dinidinig talaga ng Panginoon ang lahat ng panalangin. Ang Panginoon po natin hindi nagkukulang sa ating buhay. Maniwala lang po tayo na gagamutin niya lahat ng nararamdaman natin, even ang mga pusong nalulungkot. Kaya wag po tayong tumigil maniwala. Tinulungan ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng faith na meron ako sa Panginoong Jesus. Kaya alam ko po, mga kapatid, mga kaibigan ko, kayo rin po ay gagamutin at tutulungan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord po at maraming salamat. Salamat sa Sister Nick sa iyong patotoo. Nako, nakaka-amaze talaga ang Diyos sa kanyang katapatan sa mga taong nagdedepende sa kanya. Now, ang tanong, sino ang nag-glorify sa testimony ni Sister Nix? Ang Diyos. At yun yung purpose. Sabi dyan, ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Grabe, anong sinasabi ng Diyos? Humingi ka sa akin at bibigyan kita. And then, pararangalan mo ako. Ang ibig sabihin, ipoproklama natin yung katapatan ng Diyos sa atin kapag sinagot na tayo at magpupuri tayo sa Kanya. At kapag ginawa natin ito, ay magpupuri din ng ibang tao sa Diyos dahil sa kanilang nasaksihan. Sabi sa Mateo 7:7-8, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Wow, ang sabi dito, ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang ibig sabihin, nakahanda na yung ibibigay ng Diyos na hihingin natin. Ang inaantay niya lang ay humingi ka. Tingnan mo, sabi niya sa Mateo 6:8, huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung anong kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Now, maaaring tinatanong mo, kung alam na ng Diyos yung kailangan ko bago ko pa hingin sa Kanya, bakit pa ako mananalangin? Bakit hindi na lang niya ibigay kay manalangin ako o hindi? Alam mo, kailangan nating tumawag sa Kanya dahil una, ang sabi sa talata ay ililigtas niya tayo. Ang ibig sabihin ay umaasa tayo sa Kanya. Kung hindi ka tatawag sa Kanya, ay parang sinasabi mo sa Kanya na kaya mo ang sarili mo. Pangalawa, kung tatawag ka sa Kanya, ay mas lalo kang magiging malapit sa Kanya. Pangatlo, gusto niyang ikaw mismo ay sabihin mo sa Kanya ang kailangan mo para makita niya ang iyong pagtitiwala. Kaya kaibigan, gawin mong habit ang manalangin at humingi sa Diyos personally. At hindi lang personally, kung hindi, i-request mo din ang iyong panalangin sa pamagitan ng ating mga kapatid. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron tayong intercessory prayer ministry na kung saan ay pinapakita natin yung dependence natin kay God. Pinapakita natin na wala tayong magagawa nang hiwalay sa Kanya. Naalala ko nung araw, nung nakilala ko ang Panginoong Yesus sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang magandang plano para sa akin, ay natutunan ko magdepende sa Kanya sa pamamagitan ng pagtigil sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Dati, malakas akong kumita dahil nga illegal yung aking mga ginagawa. Pero dahil nalaman ko na mabuti ang Diyos at Siya ay tapat at maganda ang plano Niya para sa akin, ay sinubukan ko na magdepende sa Kanya. Sabi ko, Lord, hindi ko na gagawin ito dahil alam ko na mas mabuti ang paraan mo kaysa sa paraan ko. At alam ko na ikaw din ang magpo-provide ng kailangan ko.
At simula noong tinanggihan ko ang mga bagay na ginagawa ko dati, ay nakita ko ang pagkilos ng Diyos. Kahit kailan ay hindi niya kami pinabayaan at siya ang nagbigay sa amin ng aming mga pangailangan. At dahil dito ay naparangalan ang pangalan niya dahil ito ang ginawa kong patotoo. Maaaring nagdedepende ka sa iyong magulang, pero sinasabi naman niya, tigilan mo na yung pananampalataya mo, kung hindi na kita susuportahan. Kaibigan, huwag kang matakot na magdepende sa Diyos. Minsan piniplease mo ang iyong boss kahit na alam mo hindi naman tama yung kanyang ginagawa. Kasi natatakot ka na mawalan ng trabaho. Kaibigan, magdepende ka sa Diyos at hindi sa tao. Ito yung tamang response sa kabutihan na pinakita niya sa iyo. Sa kanya ka lang umasa at ang sabi niya, humingi ka at ibibigay niya at ikaw ay magpaparangal sa kanya. Kaya kaibigan, gumawa ka ng iyong prayer journal. Isulat mo lahat doon ng iyong mga request at itala mo din ang mga nasagot na ng Diyos. Hatiin mo sa gitna ang iyong notebook. Sa kaliwa, ilagay mo yung mga prayer mo. Sa kanan, ilagay mo doon yung date kung kailan sinagot at paano sinagot ng Diyos ang iyong panalangin. Gawin mo ito at makikita mo kung gaano ka-faithful ang Diyos sa atin. Tuwing magka-quiet time ka, buksan mo ang prayer journal mo. Yung mga prayer na hindi pa sinasagot, ay ipanalangin mo ulit sa Kanya. At yung mga sinagot naman niya, ay ipagpasalamat mo ulit sa Kanya. At habang ginagawa mo ito, ay lalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos. At pag dumating yung bagyo sa buhay, buksan mo ang iyong prayer journal. Tingnan mo doon yung katapatan ng Diyos. Punta ka sa iyong miracle jar. Basahin mo isa-isa yung ginawa ng Diyos na milagro sa buhay mo at magtiwala ka na hindi siya nagbabago at hindi magsasawang gumawa ng mabuti. Sabi ni John Piper, God will not turn away from doing you good. He will keep on doing good. He does not do good to His children sometimes and bad to them other times. He keeps on doing good and He never will stop doing good for 10,000 ages of ages. When things are going bad, that does not mean God has stopped doing good. It means He is shifting things around to get them in place for more good if you will go on loving Him. And lastly, number 4, paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Demonstrate goodness to all. Dahil nakatanggap tayo ng kabutihan ng Diyos, ay tayo din ay magpapakita ng kabutihan sa iba. Kaya kung babalikan natin yung verse, Salmo 50:15 ay sabi, at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Kung magiging daluyan ang buhay natin ng kabutihan ng Diyos para sa ibang tao, ay mapaparangalan natin siya. Isipin natin na yung buhay natin ay reminder sa iba na ang Diyos ay faithful. Gaya ng ginawa ni Nix na nagpatotoo. Sabi sa Mateo 5:14-16, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taon nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyong inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Anong utos sa atin? Ayon dyan sa talata, ang sabi dyan ay tayo ang ilaw sa sanlibutan. At sabi ng Diyos, pagliwanagin natin ang ating ilaw. Ang ibig sabihin, maging mabuting halimbawa tayo ng pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Gagawa tayo ng mabubuting gawa at tayo ang magiging buhay na patotoo na mabuti talaga ang Diyos. Pag ginagawa natin ito, ang sabi dyan, pupurihin nila ang iyong amang nasa langit. Naalala ko nung nag-lockdown dahil sa pandemya, sarado ang mga kumpanya, natigil din yung face-to-face na mga gawain sa church. Maraming nagsara na kumpanya, maraming nawalan ng trabaho at maraming nag-alala at nawalan ng pag-asa sa buhay. Pero ang Diyos, miraculously, ay hinayaan na ang kumpanya namin ay makasurvive. At dahil dito ay inilagay ng Diyos sa puso ko na maraming tao ang nasasaktan, maraming tao ang nawalan ng pag-asa sa buhay na kailangan makakilala sa Panginoong Yesus. Alam ko na gusto ng Diyos na gumawa ako ng online ministry. Pero hindi ko alam kung paano sisimula dahil hindi rin naman ako sanay na nagsasalita sa harap ng camera.
Pero by God's grace ay gumawa siya ng way para ma-overcome ko yung fear. At totoo yung sinabi niya na kapag sumunod ako ay sasamahan niya ako. At doon nga nagsimula ang ating WOTG online ministry. Sabi ko kay Lord, hindi ko ito kaya, hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako sasamahan. At alam mo, yung ganung prayer, ang gustong-gusto ng Diyos na sabihin natin sa Kanya. Lord, nagdedepende po ako sa inyo. Wala po akong magagawa. Wala po akong matutupad sa mga layunin mo sa buhay ko kung hindi nyo po ako tutulungan. At kapag ginagawa natin iyon, nako, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung pinakitaan mo ko ng kabutihan, gusto ko makilala ka din ng iba at maranasan nila yung kabutihan mo, lalo na sa mga tao na sasaktan at nawawalan ng trabaho. Bigyan mo sila ng pag-asa na nanggagaling sa iyo. Narealize ko, hindi ako iniligtas ng Diyos sa COVID para lang sa sarili ko. Alam mo, himala na hindi kami nagkaroon mag-asawa ng COVID, pati na yung aking mga anak. Considering na kami mag-asawa ay palaging nakikihalubilo sa maraming tao araw-araw. Naisip ko na niligtas niya kami para ibahagi ko ang spiritual na kaligtasan na mas kailangan ng mga tao, na mas higit pa sa kaligtasan sa virus. Tuwan-tuwa ako dahil nakita ko na napapurihin ang Diyos sa ministry na ito dito sa WOTG dahil nakita ko yung libo-libong tao na nagko-comment. Mga taong tumanggap sa Panginoong Yesus. Mga nagko-comment na nabago ang buhay nila. Mga nagko-comment na nagkaroon sila ng pag-asa sa buhay at natuto silang magtiwala sa Diyos. At narealize ko, kaya pala pinaranas sa akin ng Diyos ang kanyang kabutihan ay para maging daluyan ako ng kabutihan niya sa ibang tao. Kaibigan, matapos mo maranasan ng kabutihan ng Diyos, ay ang tamang pagtugon mo ay maipakita mo rin ang kabutihan na ito sa iba. Simulan mo na mabuhay para sa Panginoong Yesus at hindi na para sa iyong sarili. Sumunod ka sa Kanya na ipaggamit ang iyong sarili sa paglilingkod sa Kanya. Nung tumanggap ka sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay isinuko mo na ang iyong buhay sa Kanya. Ang ibig sabihin nun ay pinatay mo na ang iyong sarili at ang nabubuhay na ay ang Panginoong Yesus. At kung binigay mo na ang sarili mo sa Kanya, ay hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo. Bakit? Dahil ang buhay mo, binigay mo na. Dahil ang buhay mo ay hindi mo na pag-aari. Ulitin ko, ang buhay mo ay hindi mo na pag-aari. Kasi binigay mo na yan sa Diyos. Kaya huwag mong isipin na ikaw pa rin ang magdidesisyon sa buhay mo. Kaya nga araw-araw ay tanong mo, Lord, anong gusto mong gawin dito sa buhay ko? Dahil ito ay sayo na. Now, paano ka magpapakita ng kabutihan sa iba? Una, maglaan ka ng oras para mapakinggan at mapalakas ang iba. Nung Wednesday, meron akong ginagawa at sabi ko, ang dami ko pa kailangang habulin. Kaya lang ay may isa tayong kapatid na kailangan ko bigyan ng time para kausapin. Ang tendency ko ay ipagpaliban na lang sana. Meron pa namang ibang araw. Pero ang sabi ni Lord, siya ay kahit kailan hindi naging busy para pakinggan ako. Wow, sabi ko, kailangan ko pala ihanda lagi yung sarili ko na ma-interrupt para sa iba. Dahil ito yung paraan para maranasan ng ibang tao ang kabutihan ng Diyos sa tuwing ako ay nagbibigay din ng time sa kanila. Pangalawa ay magpakita ka ng generosity sa iba. Naranasan mo na ba na merong tao nagpakita sa'yo ng generosity and then sabi mo, hindi ako makapaniwala, ginawa niya ito para sa akin? Maaaring may pangangailangan ka ng oras na iyon at wala ka nang malapitan. Tapos biglang may taong tumulong sa iyo. Maaaring pinansyal o maaaring encouraging words o maaaring taong nagtanggol para sa iyo. Hindi ko alam pero anong naramdaman mo nung merong taong naging generous na magbigay ng kanyang sarili para sa iyo? Naranasan mo na mahalin, di ba? Naranasan mo na mapansin. Naranasan mo na mabigyan ng importansya. At hanggang ngayon, naaalala mo pa yung generosity na yon. Kaya kaibigan, tandaan mo na kapag nagmahal ka ng totoo, ay hindi mo maiiwasan na maging generous din sa iba. Kasi ganun din ng Diyos sa iyo. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave. Wow, dahil mahal niya sa libutan, ay nagbigay siya. Sino ang binigay niya? Yung kanyang kaisa-isang anak. Kaibigan, mahal natin yung asawa natin, anak natin, kaibigan, kaya nagbibigay tayo sa kanila. Maring iniisip mo, ang generosity ay pera lang. Mali, isang aspect lang yan ng generosity. Pwede kang maging generous sa iyong time, talent at iba pa.
Pangatlo, kung gusto mo magpakita ng kabutihan sa iba, ay hindi ka lang magiging generous kung hindi mananalangin ka para sa iba. Hindi ka lang mananalangin privately kung kasama mo mismo yung tao na yon, kahit anong pinag-uusapan nyo, ay pwede mo tanungin, how can I pray for you? Anong pwede kong ipanalangin para sa iyo, kaibigan? Kung meron kang narinig na sinabi ng iyong kaibigan o kasama sa trabaho, halimbawa sinabi nilang sila ay may sakit o nai-stress, mag-offer ka sa kanila ng prayer. Tanungin mo, pwede ba kitang ipanalangin? Kaibigan, ang pananalangin mo sa kanila ay isang pagpapakita ng pagmamahal at totoong kabutihan para sa kanila. At pag ginagawa mo ito, ay dito mo masasaksihan kung paano kikilos ang Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng iyong panalangin. Kaibigan, alam ko mahirap ito gawin, pero simulan mo siyang gawin dahil mahal mo ang Diyos na naging mabuti sa iyo. Now, paano kung ang isang tao ay ginawan ka ng masama? Kaibigan, hindi pa rin yan exemption. Kailangan mo suklian ng kabutihan ang kasamaan. Dahil kahit tayo ay masama sa paningin ng Diyos dahil sa ating kasalanan, pero pinakitaan pa rin niya tayo ng kabutihan. Si John Perkins ay isang Black American na pastor nung panahon ng kasagsagan ng civil rights movement sa Amerika. Si Perkins ay nagsimula ng isang church. Nagtayo siya ng isang Bible Institute. Gumawa siya ng isang radio program. Gumawa din siya ng health clinic. Gumawa din siya ng co-op. Gumawa din siya ng vocational training center. Gumawa din siya ng recreational center para sa mga kabataan. Gumawa din siya ng housing program. Grabe, ang dami niyang ginawang kabutihan. Kaya lang nung hayagan niyang binatikos yung police brutality sa kanilang lugar, ay nagalit yung mga pulis at isang araw ay inabangan siya at binugbog ng mahigit 100 pulis. At dahil sa sobrang bugbog na inabot niya, ay halos mamatay na siya. At kinailangan ng doktor na tanggalin yung mahigit kalahating parte ng kanyang bituka. At inabot siya ng mahigit 1 taon para makarecover. Alam mo, nung time na iyon ay nagduda siya sa kanyang pananampalataya. At sabi niya, patuloy ba ako magtitiwala sa Panginoong Hesus o hindi na? Pero alam mo, by God's grace, kinausap siya ng Diyos at nakita niya na yung pinagdadaanan niya ay parte pa rin iyon ng plano ng Diyos para sa buhay niya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, love your enemy. At simula nung araw na iyon, sabi niya, gagawin ko po ito, Lord. Mamahalin ko po yung aking kaaway. At ang ginawa niya, pagkatapos makalabas at makarecover, ay binuo niya yung movement for racial reconciliation. Hindi siya nagpakita ng hatred doon sa mga taong bumugbog sa kanya, o hindi nag-seek siya ng reconciliation. Kaibigan, kung gusto mong matuto ng tamang pag-respond sa kabutihan ng Diyos sa iyo, ay suklian mo ng kabutihan ang kasamaan ng iyong kaaway. Mahalin mo siya, ipanalangin mo siya, at mag-seek ka ng reconciliation. Marahil si Perkins ay tinuruan ng Diyos sa masakit na paraan upang matuto siyang magmahal ng kaaway. Maraming taon na nakalipas, meron sa Africa na nakitang napakagandang diamond at ipinakita ito sa hari ng England para maikabit sa kanyang korona. So ang ginawa ng hari ay pinadala ito sa Amsterdam para putulin ito. Ito'y binigay sa mga eksperto sa pagpuputol at paghuhugis. Ang diamond ay merong tinatawag na cleaving na kung saan ay susukatin ito at puputulin. Meron silang ginagawang mathematical calculations upang malaman nila kung saan sila papalo para mahati ang isang diamante ng maayos. Ang pagpalo na ito ay pinagpaplanuhan nila. Gumagawa rin sila ng mga drawings at modelo kasi hindi sila pwedeng magkamali, at kapag naging successful ang pagpalo nila ay mahati nila at mahuhugisan ng isang diamante na kung saan ito ay magpapalabas ng kinakailangan niyang kinang at kinis. Na-realize ko minsan sa ating buhay ay hinahayaan ng Diyos ang palo upang ihulma ang ating karakter. Minsan isipin mo parang nagkamali yata ang Diyos. Bakit yung pinagdadaanan ko ay ganito? Kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Alam niya kung anong ginagawa niya. Minsan, hinahayaan ka niyang mabasag at dumapa para mapaunlad niya ang iyong karakter. At para balang araw ay maging daluyan ka din ng kabutihan ng Diyos. Kaya kaibigan,
tanong mo ito sa sarili, paano ka magsisimula na magpakita ng kabutihan din sa iba? Maring inisip mo, Lord, gusto ko ding maranasan yung kabutihan mo sa buhay ko at gusto ko ring maging mabuti din sa iba. Kaibigan, magsisimula lamang iyon kung tatanggapin mo muna ang pagmamahal ng Diyos sa puso mo. Inaalok ka niya ngayon ng buhay na walang hanggan at gusto niya makasama ka sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung mananampalatay ka sa Kanya ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung ito yung nais ng iyong puso, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manaan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Simula ngayon, ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang umupo sa trono. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa kabutihan na pinakita nyo sa akin ngayon at tulungan nyo ako na ipakita din sa iba ang inyong kabutihan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, the goodness of God is infinitely more wonderful than we will ever be able to comprehend. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang maranasan mo ang kanyang kabutihan. Kaya nga habang natatanggap mo at nararanasan ng kanyang kabutihan, ay magsimula ka na tumugon ng tama sa pagmamahal niya sa iyo. Gratefully thank God, araw-araw, moment by moment. Alalahanin mo mga ginawa niya sa iyo. Live faithfully each day. Maging tapat ka sa Kanya kahit anong mangyari. Magtiwala ka sa Kanya at patuloy na magmahal sa Kanya. Always depend on Him at hindi sa ibang tao, ibang bagay. Pakita mo sa Kanya na sa Kanya ka nagtitiwala and then demonstrate goodness to all. Dahil sa naging mabuti siya sa iyo, ay ipakita mo din ang kabutihan sa ibang tao. At pag ginagawa mo ito, ay magiging kalugod-lugod itong handog sa Kanya na hindi niya tatanggihan. At doon mo mararanasan ang favor ng Diyos at pagpapala niya sa iyong buhay. Kung kasama naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!